Iwan kukuha ng bata. Isa ang lookout. Ako na bahala magtutok ng barel. Renato, pre, ikaw magbukas ng pinto ha. Sige. Magbilang ko ng 3. Buksan mo na. 1, 2, 3. Story time. Ako si Renato. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong early 90s. 26 years old lang ako ng mga panahong to. Kung ano-ano na lang ang trabahong pinasok ko. Pangangalakal, panguuling, paglalako ng isda, at pag-e-extra sa construction. Lahat yan, ginagawa ko alang-alang sa buntis kong asawa. Pero kahit ganito, hindi pa rin nagiging sapat yung kita ko. Gawa nga ng maselan yung pagbubuntis ng asawa ko. Hayaan mo, mahal. Makakahanap din ako ng trabahong sasapat sa atin yung kita. Huwag mo na masyadong isipin yan, mahal. Ang importante, nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Oo nga, pero iba pa rin yung nabibigay ko sa inyo yung sapat na pangangailangan. Ano ka ba, mahal? Nakikita ko namang nagsisipag ka kahit anong trabaho eh. Para sa akin sapat na yun. Saka hindi illegal. Masaya na kami ng anak mo doon. Kahit anong trabaho, papasukin ko talaga kahit mahirap. Huwag lang kayo magutom, no? Sabay himas ko nito sa tiyan niya. 7 buwan na kasi to at malaki na talaga yung umbok. Kahit simpleng buhay lang ang meron kami ni Yolanda, ay masaya kami nito. Meron kaming maliit na barong-barong sa gilid ng kalsada. At may lumang kalderong hindi nawawalan ng kanin araw-araw. Kahit walang ulam minsan. Pero hindi na mahalaga yon. Basta mahal namin ng isa't isa, malalagpasan namin kahit anong pagsubok. Hanggang sa may narinig akong trabaho sa isang kakilala kong si Ronald. Binulong niya lang sa akin to. Dahil illegal daw to. Pero malaki ang sahod na kaya magpayaman sa akin. Di na oy, maigi na itong isang kahig isang tuka. At least walang ginagawang illegal, no? Yayaman nga ako dyan pero sa masama naman. Hindi kakayanin ng konsensya ko yan, pare. Hindi ko na nga inalam pa kung anong klaseng trabaho pa to. Sapat na sa aking marinig na illegal to para tanggihan ko. Pero ang hindi ko alam, malaking problema pala ang naghihintay sa akin sa bahay. Malayo pa lang ako, sinalubong na ako ni Aling Mercy. Ang asawa ko raw ay sinugod sa ospital. Dinudugo raw to. Kaya mabilis naman akong tumakbo ron. Pagkarating ko nga sa ospital, naabutan ko dito yung manugang ko. Galit na galit to sa akin. Sabi niya sa akin ito, alam ko naman daw na maselan ng pagbubuntis ng asawa ko. Hinayaan ko pa raw maglinis ng bahay at maglaba mag-isa. Hindi ko naman po hinahayaan, Nay. Katunayan nga po ako nga po lahat nagtatrabaho eh. Kilala mo naman si Yolanda. May katigasan ng ulo. Kahit bawal sa kanya, ginagawa pa rin niya. Madalas ko naman po siyang pinagsasabihan eh. Ang sabi niya, puntahan ko na lang daw ang asawa ko sa kwarto. Naka-admit daw to at patuloy na inoobserbahan ng mga doktor. Nang makarating ako kung nasaan ang asawa ko, naabutan ko tong tulog. Tapos may mga aparatong nakasabit sa katawan niya. Nang gabing to, kinausap ako ng doktor na naka-duty. Sabi niya sa akin, bumaba raw yung pwesto ng bata at delikado raw ang kalagayan ng mag-ina ko. Maghanda raw ako ng sapat na pera dahil mapapagastos daw ako para sa gagawing operasyon sa mag-ina ko. Dito pa lang ay tumulo na yung luha ko dahil hindi ko alam kung saan ako hahagilap ng ganong kalaking pera. Kahit na hindi ako matulog ng 1 linggo at ibuo sa pagtatrabaho ang lahat ng oras ko, hindi pa rin sasapat ang kita ko para sa gamutan ni Yolanda. Napalabas na lang ako ng ospital at naglakad-lakad. Hindi ko alam kung saan ako pupunta hanggang sa maalala ko yung trabahong inalok sa akin ni Ronald na iligal. Sakto naman, nakita ko siya kaagad habang naglalakad ako. Saglit lang kami nag-usap nito. Sabi niya sa akin, wala nang atrasan to at maghintay raw ako bukas ng gabi. May susundo raw sa aming isang sasakyan. At kinabukasan nga, isang magarang sasakyan ang sumundo sa amin. Dinala kami nito sa isang abandonadong bodega. Pagkarating namin dito, ay may naghihintay sa aming ilang mga tao. May 10 baguhan din akong kasabayan. Dito na rin nila sinabi sa amin kung ano yung trabahong gagawin namin. At nagulantang ako sa mga narinig ko. Dahil ang trabahong papasukan ko ay hindi ko masikmura. Kailangan daw naming manghuha ng mga bata na hindi lalagpas sa edad ng 10 taon. Dito ay nag-alangan kaagad ako. Kaya napabulong ako sa kakilala ko. Naaatras na ako. Pero ang sabi niya, delikado ang gagawin kong pag-atras. Dahil sa loob ng 2 taon niyang pagtatrabaho rito, ay wala pa siyang nababalitaang nabuhay sa mga umatras. Bakit naman? Hindi lang basta sindikato ang napasukan natin, kundi isang malaking organisasyon na kayang pumatay ng sino mang tao na kung gugustuhin nila. Lalong-lalo na't may nalalaman ka na. Kaya siguradong hindi sila papayag na mabuhay ka pa. Pagkatapos mong malaman ang lahat ng to, pambira ka naman pare. Hindi mo naman kagad sinabi sa akin na ganitong trabaho pala yung papasukan ko eh. Hindi ka naman nagtatanong sa akin eh. Nung nakaraang araw kasi hindi mo ako pinapakinggan. Pero madali lang naman tong trabaho natin. Sasakay ka lang sa puting van at mag-aabang ng mga batang naglalakad sa kalsada. Sa una lang mahirap to.
masasanay ka rin. Tignan mo yung ibang mga baguhan, oh. Excited na, oh. Dahil malaki ang bigayan. Kinakabahan talaga ako rito. Hindi ko kayang manguha ng mga bata. Nakakaawa sila. Alam ko yung nararamdaman mo. Pero wala naman tayong gagawin sa kanila eh. Ihahatid lang natin sila sa mga boss natin. Tapos labas na tayo doon. Pera agad. Oo nga. Pero sigurado akong may gagawin din silang masama sa mga bata. Kawawa naman yung mga magulang nila. Kung may gagawin man sila sa mga bata, labas na tayo doon pare. Basta ang mahalaga, nagawa natin yung trabaho natin. Saka isa pa, isipin mo na lang yung mag-ina mo sa ospital. Para mapanood ang buong kwento, pumunta lang sa bio ko. I-click nyo ang link at panoorin nyo na. Enjoy!